Teacher ako sa isang university dito sa Bulacan. Bali, June to nangyari bago magsimula ang klase. Advisor kasi ako ng isang section sa high school. At bilang advisor, ako ang nagawa ng decoration ng room. Nasa second floor ang room ko. Around 6 p.m. na at medyo madilim na sa labas. Sanay naman ako na gumagawa mag-isa. Sanay na din ako na kinikilabutan at nakakaramdam ng kaluluwa sa paligid since nature na yata ng family namin na nakakakita ng kaluluwa. Aware din ako na may third eye ako, though matagal na nung huli akong nakakita. Akala ko nga sarado na third eye ko. Nasa bandang likuran ako ng room, putting some designs sa bulletin board. Narinig ko na bumukas yung pinto sa harap. Paglingon ko, may nakita akong dumaan. Inabangan ko na dumaan din sa kabilang pinto since dalawa ang pinto ng room namin. Kaso walang dumaan, so nagpatuloy na lang ako. Narinig kong sumara at bumukas ulit yung pinto. Nagpatay sindi yung ilaw. Dinedma ko na lang. Gumagamit ako ng glue stick nun, so may kandila din. Yung kandila nakalapag sa isang chair sa may left side ko. Iba na yung pakiramdam ko that time sa loob ng room. Alam ko na hindi na ako mag-isa. Narinig ko yung tunog ng mga armchair sa likod ko. Para bang hinahawi. Nagsimula sa unahan, papalapit sa akin yung pagkakahawi ng mga chair. Pinipigil kong matakot nun. Ayoko magpanik pero sa isip ko, gusto ko nang tumakbo. Naninigas na yung buong katawan ko at di ako makagalaw. Alam ko na nasa likod ko na siya. I started praying pero sa isip lang. Maya-maya, nawala na yung mabigat na pakiramdam. Nakahinga na ako ng maluwag at pinlano ko na bumaba. Nag-start ako magligpit ng mga gamit ko kahit medyo nanginginig pa din ako. Di pa man din ako nakakakalahati ng ligpitin ko, nakita ko na umuwang yung pinto sa gilid ko. Nagsimula na naman akong kilabutan. Hindi ko na nagawang umiba ng tingin kasi nanigas na yung buong katawan ko. Kitang-kita ko na may pumasok na batang lalaki. Naka-white na sando at naka-short. Malabo lang yung image niya pero kita ko na medyo maitim siya at madumi yung suot. Pati binti at paa niya madumi din. Para siyang batang hamog or batang namamalimos na nakikita natin sa kalsada. Natatakot pa din ako pero parang may kumurot sa puso ko upon seeing him. Siguro bilang teacher naawa ako sa itsura ng bata. Hindi kasi ganun yung inaasahan kong makita. So nakita ko mukhang di naman niya intensyon na manakot. Mukha kasi siya naglalaro lang eh. Hindi niya nga ako tiningnan. Pagpasok niya sa room, dun siya tumingin sa blackboard. Pagkatapos tiniyan din niya yung bulletin board na ginagawa ko. Then lumabas na ulit. Mata ko lang yung gumagalaw that time. Sumusunod dun sa kilos ng bata. Nung paglabas niya, feeling ko dun lang ulit tumalo yung dugo sa katawan ko. Napatakbo ko palabas ng pinto, pababa sa faculty. Hindi ko na nagawang ligpitin at patayin man lang ang kandilang ginagamit ko. Napadasal na lang ako na wag na sana pagmulan ng sunog. Kinabukasan, bumalik ako sa room pero kasama ko na yung kapatid ko. Wala naman kasi akong choice, kailangan talaga matapos yung mga decor ng rooms. Nakita ko yung kandila. Kung gaano siya kahaba nung iniwan ko, ganun pa din siya. Hindi ko alam kung paano namatay kasi wala namang pumapasok na hangin sa room since aircon. Sarado yung mga window. Pasalamat na lang ako sa kung sino man nagpatay nun. Hindi yun yung huling beses na nakita ko yung bata. May pagkakataon na nagkaklase ako, nakita ko siya na lumalabas-pasok sa backdoor. Minsan, umuupo sa bakanting upuan sa likod o kaya tatayo
na nakasandal sa bookshelf namin sa likod. Nakakatakot, oo. Pero nasani na lang ako na nandun siya. Nakikisitin sa mga estudyante ko. Minsan, naiisip ko baka gusto niya mag-aral, kaya nandun siya. Naikwento ko na to sa ilang co-teacher ko. Pero hindi ganito kadetalyado. Alam ko kasi na hindi lahat maniniwala. Baka mapag-isipan pa ako ng masama. That's the struggle of having this third eye. Hindi nakakatuwa. Nag-enjoy po ba kayo? Subscribe! Nag-upload po kami ng mahigit sa 3 videos sa loob ng 1 linggo. Salamat!